FM. Bilang isang magulang, nasa iyo ang responsibilidad na bigyan ng magandang buhay ang anak mo. Kahit gaano kahirap ang mga kailangan mong pagdaanan, titiisin mo yun para sa kanya. Maliban sa pera, kailangan mo ring iparamdam sa anak mo kung gaano mo siya kamahal. Na para sa akin, yun ang pinakamadaling gawin sa lahat. Mga idol, ako nga pala si Jojo. Simpleng tao na may mataas na pangarap para sa pamilya ko. Bata lang ako noong itanan ko ang asawa kong si Alma. Habang ipinagbubuntis niya ang anak naming si Claire. Dahil sa wala pa kaming pera noon, naging mahirap ang buhay namin. Pero hindi ako sumuko. Nagtrabaho ako ng nagtrabaho. Pinasok ko ang iba't ibang trabaho para lang kumitan ng pera. Tagabuhat ng mga isda sa palengke, hardinero, hanggang sa naging construction worker ako. Barya man ang kinikita ko, pilit ko pa rin binibigay ang mga pangangailangan ng pamilya ko. At pati na rin ang bisyo ng asawa ko. Papa, mano po? Ako na po magdadala ng mga yan. Salamat anak ha. Ano po ito? Ulam natin. Nakapagsaing ka na ba? Nagsasaing pa lang po, pero paluto na rin naman. Nasaan ang mama mo? San pa po ba? Di nasa bingguhan ulit. Hihintayin pa po ba natin siya? Wag na. Siguradong gagabihin na naman niya yun ng uwi. Nakagawa ka na ba ng mga assignments mo? Mamaya na lang po pagkatapos kumain para diretso tulog na. At saka napasarap po ako ng panonood ng TV. Ikaw talagang bata ka, puro ka TV. Benta ko kaya yan para makapag-aral ka ng mabuti. Alam mo naman na hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral ng nanay mo, kaya eto nagtatrabaho ako ng mabuti para makapagtapos ka. Pero kung ano-ano naman ang ginagawa ninyo. Tay, alam ko na po yan. Kabisado ko na. Alam mo naman pala sige. Ganito, mag-aral ka na lang ng mabuti ha para, alam mo na, kuminawa ang buhay mo. Lalo na't malapit ka na magkolehiyo. Kailangan mong makakuha ng scholarship para makapagpatuloy sa pag-aaral mo. Kaso lang po, masyado talagang mahirap makakuha nun eh. Pero wag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Gustong-gusto ko rin po kasing mag-college. Bala ko nga pong kumuha ng education para maging teacher ako. Mabuti naman at may pangarap ka. Mag-aral ka ng mag-aral hanggat kaya ko pa ha, para kapag wala na kami ng mama mo, hindi ka magiging kawawa. Hindi mo mararanasan pati ng mga anak mo ang mga naging pamumuhay natin. Kung sana nakapagtapos lang ako, hindi tayo magsisiksikan sa maliit na bahay na to. Pasensya ka na anak ha. Hindi ko kayang ibigay sa iyo lahat-lahat. Ito lang ang kaya kong ibigay. Ay, si Papa nagdadrama na naman. Hindi naman po ako nagrereklamo eh. Huwag po kayong mag-alala. Kapag nakapagtapos na ako naman po ang magtatrabaho para sa inyo. Alam mo, hindi man ako naging maswerte sa buhay pero pagdating sa iyo anak, daig ko pa ang pinakamayaman sa buong mundo. Mga idol, walang ibang pumapasok sa isip ko kundi ang magandang kinabukasan para kay Claire. Kahit na mukhang imposible, ginagawan ko pa rin ang paraan. May mga pagkakataon lang talaga na nagigipit pero nailulusot naman namin. Matagal nang hindi maayos ang pagsasama namin ni Alma. Alam ko na kaya lang kami magkasama ay dahil kay Claire. Ramdam ko naman na hindi na niya ako mahal at hindi ko rin naman siya masisisi. Sino nga ba ang magmamahal sa isang taong katulad kong mas mahirap pa sa daga? Sa isang lalaking hindi nagawan to pa rin ang lahat ng ipinangako niya. Alma, bakit ngayon ka lang? Saan ka ba galing? Pwede ba ha? Huwag kang ngang maingay. Masakit ang ulo ko. Saglit nga, anong ulam? Nagugutom ako. Nagprito lang ako ng tuyo kasi...
Ngayon na naman. Puwisit na buhay naman to. Wala nang makain sa labas. Wala ring makain dito. Hindi pa kasi ako sumasweldo, kaya nga, yan lang nailuto ko, Claire. Kung gusto mo, mangutang ka na lang sa... Hindi! Nawalan na ako ng gana. Akin na, pahingi na lang ako ng pera. Wala pa nga akong sweldo, di ba? Ano? Wala ka kahit 100 man lang. Saan mo na naman gagamitin? Ay bakit ba? Ba't ka ba nagtatanong ha? Ano bang pakialam mo? Bigyan mo na lang ako ng pera bago pa mag-init ang ulo ko sa'yo. Ikaw, Claire, di ba may pera ka naman? O nasa na, ibigay mo sa akin. Ma, pamasahe ko po kasi yun para bukas. Magbibigay ka o sasaktan kita. Alma! Ano ba? Pati bata hihingan mo ng pera. Tumabi ka nga dyan. Patingin nga ako, alam kong may pera ka pa dyan eh. Akin na, ibigay mo. Gusto ko pang uminom. Iinom ka na naman. Wala ka nang ibang ginawa kundi uminom ng uminom. Mahiya ka nga. Kababae mong tao. Mga tambay ang parati mong kainuman. Hindi ako nagtatrabaho para may panggastos ka dyan sa piso mo. Pwede ba? May sinasabi mo ha? Ako? Mahihiya ha? Aray ko naman, Alma! Ma, tama na po. Ikaw na bata ka, manahimik ka dyan kung ayaw mong ikaw ang sampaling ko. Pinagdadamutan mo ba ako ha? Ha? Sagot! Hindi naman. Wala nga akong pera para dyan sa bisyo mo eh. Nagtatrabaho ako para kay Claire, para sa buhay natin. Kung gusto mo may panggastos, bakit hindi ikaw ang maghanap ng trabaho mo? Alam mo namang maliit ang sinasahod ko tapos Ikaw, wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Responsibilidad mo lahat ng ginagawa mo. Ma, tama na po yun, talaga? Sumasali ka pa ha? Gusto mo rin masaktan ha? Alma! Huwag mo ngang idamay ang bata. Pwes, bigyan mo ako ng pera. Dali na, bilisan mo. Oo na, ito na. Tagal. Kunin mo na yan. Uminom ka hanggat gusto mo, sige. Tinan mo, magbibigay ka rin pala eh. Ang dami pong pang sinasabi. Hoy Jojo, baka nakakalimutan mo. Tingnan mo, hindi ito ang buhay na pinangako mo sa akin. Kaya ikaw, wala kang karapatan na magreklamo sa mga ginagawa ko. Dahil ikaw lang naman ang punot dulo kung bakit nagkanda letse-letse ang buhay ko. Kayong dalawa ni Claire, malas kayo sa buhay ko. At bakit ikaw? Kailan mo ba gagampanan ang pagiging ina mo kay Claire? At isa pa, nagtatrabaho naman ako ng maayos ha. Ginagawa ko ang lahat para maibigay ang lahat ng pangangailangan ninyo. Ang hiling ko lang, kunting tulong lang ako. Ayoko! Pinangakuan mo ko ng malaray ng buhay, pwes, yun ang ibigay mo sa akin. Aba, pasalamat ka nga't hindi ka pa iniiwan. Pwedeng-pwede kong gawin yon kung gusto ko lang. Ano ha? Bakit gusto mong iwan kita? Iwan ko kayong mag-ama? Tingnan mo, ayaw niyo pala eh. Pwes, magtiyaga kayo dyan. Gagawin ko ang gusto kong gawin. Kayo? Bahala kayo dyan. Pa, okay lang po kayo. Oo, okay lang ako anak. Pagpasensyahan mo na lang ang mama mo ha. Marami kasi kaming problema ngayon. Baka po makatulong po ako, pa. Hindi. Problema namin to. Pag-aaral mo na lang ang gusto kong isipin mo. Nakakaintindihan ba tayo? Mga idol, mula umaga hanggang gabi, parating laman ng mga inuman si Alma sa lugar namin. Kung minsan nga ako na lang ang nahihiya sa mga ginagawa niya. Kung hindi makikipag-inuman, nandun sa sugalan. Nilulos tayo mga perang pinaghihirapan ko. Hindi ko rin naman siya maawat dahil sa tuwing gagawin ko yon, hindi makontrol ang galit niya. Namamato ng gamit, susuntukin ako, hahampasin ang kung anong madampot niya at dahil sa lalaki ako, hindi ko siya pwedeng gantihan. Ayoko rin gawin yon dahil ayokong makita ko ni Claire na sinasaktan ng mama niya. Ayokong tumanim sa isip niya na pwedeng saktan ng mga babae
Dahil baka balang araw, pumayag siyang saktan din siya ng magiging asawa niya. Dahil yon ang nakita niya sa akin. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang hirap ng buhay. Kapag papalit ng papalit ang pagkokolehyo ni Claire, mas lalo ako natatakot. Baka kasi hindi ko maibigay yun sa kanya. At ayoko na pati yung anak ko, wala ring marating sa buhay. Pa, Oh, Claire, ba't nandito ka? Hindi ba may exam ka? di po ko pinakuha ng exam ng teacher ko. Hindi pa po kasi tayo nakakabayad ng tuition fee eh. Ayaw na po nilang tanggapin yung letter na binigay niyo. Ganun ba? Sige, hahanap ako ng paraan para makapagbayad na tayo ha. Baka mangutang na lang ulit ako sa tita mo sa probinsya. Pa, kakautang lang po natin kay tita eh. Hindi po kaya magalit na sila sa atin? Wala na akong magagawa doon. Kaysa naman hindi ka makapag-exam, baka mamaya yan pa ang dahilan para bumagsak ka pa. Sayang naman at graduating ka na. Pasensya na po pa. Dapat kasi nag-aral ako ng mabuti para hindi nawala sa akin yung scholarship. Kinakabahan tuloy ako kung paano pa ako makakakuha nun sa college. Ayos lang yun anak. Kaya mo na. Medyo mahirap pero ayos lang. Nakikita ko naman ginagawa mo ang lahat para mag-aral ka ng mabuti. Huwag ka mag-alala. Magagawan ko yan ng paraan. Sige na, umuwi ka na. Sige po. Pa, tuloy po ba talaga kayo sa Taiwan? Oo eh. Mas malaki yung kitaan doon kesa dito. Pa, paano po ako? Paano ikaw? Nandiyan naman ang mama mo ah. Pero ano? Bakit? May problema ba? Pa, ano po kasi, di ba si mama po? Anong meron? Nakita ko po kasi siya kahapon na may kasamang lalaki. Akala ko po magkaibigan lang sila pero pa, nakita kong nag-kiss po kasi sila. Ano? Nakita mo silang dalawa? Opo, ayoko po sanang sabihin sa inyo pero hindi ko po matiis na hindi magsabi sa inyo ng totoo eh. Ay nako, tapos din sa pag-aayos. Saan ka naman pupunta? Dyan lang, magmamadyong. Magmamadyong ka lang pero nakapulang lipstick ka pa. Saan ano ba yung suot mo? Ba't ang iksi-iksi ng shorts mo? Bakit? Anong pakialam mo? Dito ako komportable. Magpalit ka nga. Baka kung ano pang isipin dyan tungkol sa kinikilos mo. Na ano? Na mukha akong pokok. Aba, sa perang binibigay mo sa akin, baka ganun na nga ang gawin ko. Kikita pa ako ng malaki. Claire anak, pumasok mo muna sa kwarto mo. Opo. Bakit ha? Ano na naman ang ginawa ko? Wala ka na ba talagang natitirang kahihiyan dyan sa katawan mo? Mismong anak mo na ang nakakita sa'yo na may kalandian kang lalaki dyan sa kanto. At naniwala ka naman. Ano ka ba ha? Hindi mo ba napapansin na lumalaking sinungaling yung anak mo? Bakit? Wala naman siyang rason para magsinungaling, di ba? Bahala ka sa buhay mo. Huwag mo akong tatalikuran dahil kinakausap pa kita. Alam mo magsabi ka sa akin na totoo. May lalaki ka ba? Oo. May lalaki ako. O ano gagawin mo ngayon ha? Sasaktan mo ko? Huwag mo akong hahamunin, Alma. Dahil hindi mo alam kung Subukan mo akong saktan. At hindi mo makikita kahit kailan ang anak mo. Ano yun ang gusto mo? Ayaw mo pala eh. Di magtiis ka. Ito ang kabayaran sa lahat ng pangakong hindi mo tinupad. Bakit? Ginagawa ko naman ang lahat ah. Hindi kita pinapabayaan. Kahit bisyo mo, binibigyan kita ng panggastos mo. Tapos ganito ang gagawin mo? Mo ako? Ay, ngayon nanunumbat ka. Sinusumbat mo na sa akin lahat ng nagawa mo. Baka nakakalimutan mo ako ang nanay ni Claire. Asawa mo ko.
Obligasyon mo na buhayin ako! Hindi ko nakakalimutan yon. Ikaw, nakakalimutan mo na rin ba kung sino ka rito? Kung sino ka sa buhay ko? Minsan ba, naisip mong nahihirapan ako sa pagtatrabaho? Parang ang hangin na lang ako dito na dinadaan-daanan mo na lang. Alam mo, masakit yung para sa akin Tapos malalaman ko na may lalaki ka? Ano ba? Naman, Alma! Pwede ba, Jojo? Wala akong oras para sa kadramahan mo. Kung hindi mo kayang tanggapin to, di umalis ka. Tamang-tama. Aalis ka pa Taiwan, di ba? Di wag ka nang bumalik dahil wala na akong pakialam sa'yo. Lilinawin ko lang. Hindi ako aalis para sa'yo. Magtatrabaho ako sa ibang bansa para sa kinabukasan ng sarili kong anak. Yun lang ang mahalaga para sa akin ngayon. Dahil yung pagiging asawa nating dalawa, hanggang papel na lang yun. Mga idol, alam ko naman na wala ng pagmamahal si Alma para sa akin. Matagal ko nang namulat ang mga mata ko. Pero mas masakit pala kapag nandun ka na sa sitwasyon na yon. Gusto kong saktan nun si Alma pero hindi ko magawa. Gusto ko rin siyang iwan pero mas lalong hindi ko magawa. Dahil maliban kay Claire, alam ko sa sarili ko na kahit papaano, may natitira pa akong pagmamahal para sa kanya. Gusto ko sanang ayusin ang lahat sa amin ng asawa ko. Pupunta na ako sa ibang bansa kaya matutupad ko na ang mga ipinangako ko sa kanya. Pero paano ko gagawin yun kung siya na mismo ang bumitaw? Paano pa ako lalaban kung sa una pa lang talo na ako? Mga idol, simula ng harap-harap ang aminin ni Alma na may lalaki siya, hindi ko na siya kinibo sa bahay. Habang nag-aasikaso ako ng mga requirements ko pa ibang bansa, sumasideline ako ng mga trabaho para may maiwan akong pera para kay Claire. Noong una, masaya pa ako dahil sa wakas, meron na akong pagkakataon na maipasok sa kolehiyo ang anak ko. Maiparana sa kanya ang mga bagay na hindi ko naibigay sa kanya noon. Pero habang papalapit ang pag-alis ko, naramdaman ko ang lungkot at kaba. Lungkot dahil syempre, unang beses na malalayo sa akin ang anak ko. At kaba dahil baka may mangyaring hindi maganda kay Claire habang kasama si Alma. Pa, kailangan ka po ba talagang umalis? Dito ka na lang. Ayoko maiwan mag-isa kasama si Mama. Nag-usap na tayo tungkol dito, di ba? Aalis ako para sa kinabukasan mo, anak. Babalik naman ako. Araw-araw akong tatawag. At saka, regular ako magpapadala ng pera sa'yo. Pero, paano kung kunin lang ni Mama yung pera? Sa'yo ko ipapangalan lahat. At huwag mong sasabihin sa kanya na nakakapagpadala ako, ha? Diba, nagpagawa na tayo ng bank account mo. Doon ko na lang ihuhulog yung pera. Para yung perang ipapadala ko sa'yo, saktong-sakto lang. Siguraduhin mo lang na hindi yun makikita ng mama mo, ha? Opo. Anak, magtapos ka sa pag-aaral, ha? Pagtapos ka lang, uuwi na ako. Kailangan ko lang gawin to para sa'yo. Kaya, bangako ka sa akin. Magtatapos ka, ha? Opo. Halika rito. 4 na taon lang, anak. Mabilis lang yun. Konting tiis lang. Sige na, baka maiwan pa ako ng eroplano. Kapag alala, tatawagan kita pagdating ko roon. Sige po, Papa. Mag-iingat po kayo, ha? Ikaw din. Ingatan mo ang sarili mo, anak. Tapos din sa pag-ayos ng gamit. Sandali nga.
Patawagan ko nga si Claire. Pa, ba't ngayon na po kayo tumawag? Kanina pa po ako naghihintay eh. Anak! Nagayos pa kasi ako ng mga gamit ko. Oh, kumain ka na ba? Opo, bumili na lang po ako ng ulam dyan sa may karinderya. Titong galunggong po yung ulam ko. Mabuti naman kung ganon. Nasaan ang mama mo? Wala po eh. May sumundo po sa kanya. Ang narinig ko po, magbibingo daw po sila. Ang mama mo talaga. Iniiwan ka pa rin mag-isa. O ganito, ilak mo parati ang pinto Kapag ka may kakatok, titingin ka muna sa bintana para makita mo kung sino. Kapag hindi mo kilala, huwag mong papapasukin. Opo. Huwag mong kakalimutan yun Lalo na't babae ka at maraming halangang kaluluwa dyan sa atin. Nakikiusap ako, Claire Ingatan mo ang sarili mo. Opo. At kung sakaling may pinapatulog dyan ang mama mo, sabihin mo sa akin agad tayong dalawa ang magkakampi rito. Naiintindihan mo? Sige po, Papa. Pa, kalma lang po. Gagawin ko po ang lahat ng utos niyo. Iingatan ko po yung sarili ko. Kinakabahan kasi ako Alam ko na hindi ka magagawang protektahan ng mama mo. Lalo na't babae ka pa naman. Kayas lang po ako dito. Pahinga na po kayo dyan. Siguradong pagod po kayo sa biyahe. O sige, magpahinga ka na rin Bye-bye. Bye-bye, Papa. Mga idol, mabuti na lang at uso na noon ang video call. Mas madali ko natatawagan si Claire at nakikita mismo ang kalagayan niya. Sa mga unang buwan, sobrang nahirapan ako. Lungkot ang naging kalaban ko. Siyempre, namimiss ko ang anak ko. Araw-araw ko siyang tinatawagan para makita kung ano ang kalagayan niya. Ni minsan hindi ko kinausap si Alma at lahat ng bilin ko, kay Claire ko binibigay. Gusto ko kasing maramdaman niya na hindi ko siya kailangan. Mabilis lumipas sa mga taon, naging abala ko sa pagtatrabaho. Habang sa pagkokolehiyo naman si Claire. Kaya yung araw-araw na pagtawag, naging linggo, buwan, hanggang sa mga huling linggo ng kontrata ko. Hindi ko na makontak si Claire. Napansin ko rin na parang parati siyang nagmamadali na magpaalam sa akin. Pinili kong kalmahan ang sarili ko dahil sa isip-isip ko makakauwi na rin naman ako. Hanggang isang araw. Ngayon na pala ang uwi mo. Oo. Sorpresahin ko sana ang dalaga ko. Sa katapusan na kasi yung graduation niya. Magkakaroon na ako ng teacher, pare. Oh. Pero mukhang walang tao sa bahay Napansin mo ba si Alma? Kasi Jojo, Bakit? wala na talagang tao dyan. Walang tao. Anong ibig mong sabihin? Nasaan ang anak ko? Gusto mong sa bahay ka na lang muna tumuloy at doon tayo mag-usap? Hindi. Ayoko. Nasaan si Claire at Alma? Ilang buwan na silang wala dyan. Itong si Alma, pilit pinagtrabaho si Claire sa isang club. Ano? Club? Oo, alam mo na. Ano? Teka sandali, bakit? Buwan-buwan naman ako nagpapadala Ang kwento sa akin ni Claire, nalaman ni Alma yung tungkol sa bank account. Ayun, kinuha ng asawa mo at inubos lahat sa bisyo niya. Tapos, tinatakot niya si Claire kaya yung bata, kada padala mo, binibigay sa kanya. Isang taon nang nakahinto sa pag-aaral ang anak mo. Anak na, bakit hindi mo man lang sa akin sinabi, pare? Sana man lang tinawagan mo ako. Nakiusap sa akin si Claire na wag ko daw sabihin sa'yo. Kasi alam niya na kapag nalaman mo yun, uuwi ka agad.
Teka sandali, nasan ba sila ngayon? Saan dinala ni Alma ang anak ko? Yun ang hindi ko alam, pare. Kaya pala hindi ko matawagan si Claire. Sabi niya may kutob akong may mali pero kailangan mahanap ko ang anak ko. Mario pare, tulungan mo ako. Oo naman pare, tutulungan kita. Meron akong kilala na baka alam kung nasan si Alma. Halika. Mga idol, ginawa naming lahat ni Mario para malaman kung nasaan sina Alma at Claire. Kung kani-kanino kami nagtanong hanggang sa merong napagsabihan si Alma kung saan siya dadalhin ni Claire. Doon pala sa kinakasama nitong lalaki na nagtatrabaho sa isang club. Nang nalaman ko yon, lahat yata ng dugo ng katawan ko umakyat sa ulo ko. Hindi ko kailanman inakala na kaya kong makaramdam ng ganun katinding galit sa asawa ko. Kaya naman hindi na ako nag-aksepa ng oras at kaagad kong sinugod ang bahay kung nasan sila ng anak ko. Alma! Buksan mo tong pinto! Alma! Kapag hindi mo to binuksan, sisirain ko to, Alma! Sandali! Ito na! Pagbubuksan na! Nasaan si Claire? Nasaan ang anak ko? Pa? Anak? Anak! Papa! Papa, dumating ka na ba? Pakunin mo na ako dito. Ayoko na po dito. Huwag mo akong iwan, Papa. Anong ginagawa nila sa'yo, ha? Sabihin sa akin. Pwede ba? Ano bang klaseng drama yan, ha? Sinabihan ko lang naman yung anak mo na tulungan ako sa pagtatrabaho. Alam ko kasi nahihirapan ka na dun sa Taiwan. Kaya pinasok mo sa club? At hinayaan mong pagpiestahan ng kung sino-sino ron? Bakit ba? Ano bang masama doon? Maganda naman niyang si Claire. Ano man lang yung gamitin natin yung ganda niya para sa… Hayop ka! Patayin kita! Mamamatay ka na, ha? Mamamatay ka na! Jojo, bitawan mo ako! Hindi ako makahinga. Papa, wag! Bitawan na, Papa! Baka mapatay mo si Mama, Papa! Klase kang ina! Sarili mo, anak! Pinagkano mo kasi tanas! Ha? Hindi ka na naawa? Nasaan ang puso mo? Wala ka bang kaluluwa? Pa, tawa na pa! Tawa na po! Ginawa mo lang yun dahil kailangan natin ng pera. May nakapalit ang anak mo! Nagkatiwala ko sa iyo ang anak ko. Tiniis ko lahat sa ibang bansa para mabuhay ang anak ko tapos… Ano to? Sisirain mo lang? Takaan mo! Pa, tama na pa! Umalis na tayo dito! Ilayo mo na ako dito, Papa! Halika na lang. Itong tandaan mo, Alma. Simula ngayon, purado ka na sa aming dalawa. Simula ngayon, patay ka na sa akin. Wala nang ina si Claire. Wala na rin akong asawa. Kaya huwag ka magpapakita sa amin. Kahit kailan. Subukan mo lang. Ipapakulong kita. Mga idol, pasalamat na lang ako dahil nandun si Claire para awatin ako. Dahil kung hindi, baka nasa kulungan na ako ngayon. Alam ko kasi na walang pumigil sa akin. Pwede kong mapatay si Alma dahil sa sobrang galit. Wala nang nagawa si Alma nang kunin ko si Claire sa kanya. Pinagbantaan ko kasi siya na kung ipagpipilitan niya ang sarili niya, ipapakulong ko siya dahil sa ginawa niya sa anak ko. At yun na ang huling beses naming nag-usap. Ang huling balita ko sa kanya, sa isang club na siya nagtatrabaho. Maayos naman kami ni Claire ngayon. Iniwan ko muna siya sa poder ng mama ko habang ako nandito ulit sa ibang bansa para muling kumayod.
Magtitiis ako ulit ng 3 taon para makapagtapos si Claire at makapag-ipon para sa sarili ko. Hanggang dito na lang ang kwento ko mga idol. Maraming salamat sa pakikinig. Lubos na nagpapasalamat, Jojo.